Dumating na ang unang anak ng Ginoo. Nasa loob na ang pangalawang anak ng Ginoo. Ngayon lamang nakapasok ang ikatlong anak. Malapit nang dumating ang ikaapat na anak. Ang ikalima. Napasimangot si Amelia habang isa-isang nag-uulat ang kanyang mga tauhan. Talagang napakarami niyang naging anak. Nakakasuya. Sa isang marangyang mansyon malapit sa kastilyo ng Panginoon, naroon ngayon si Amelia at ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kasama. Ngayon ang itinakdang araw ng isang engranding piging, isang pagtitipo ng lahat ng tagapagmana at mahahalagang tauhan ng angkan. At sa mismong araw na ito, pinili ni Amelia na isakatuparan ang kanyang pinakamahalagang hakbang, ang alisin sa landas ang sinumang maaaring humadlang sa kanyang plano. Ngunit dahil sa napakaraming anak na iniwan ng kanyang ama, hindi biro ang pagbabantay at pagtitiyak sa bawat isa. Kaya naman, lalong nadagdagan ang kanyang pagkainis. Habang kumukunot ang kanyang noo, bumaling siya kay Bernarf. Anong balita tungkol sa galaw ni Ghislaine? Sa huling ulat, nag-e-enjoy pa raw siya sa piging kasama ang iba pang tagapagmana mula sa mga karatig lupain. Malamang busog at panatag ang kalooban niya ngayon, may lupa na, may pagkain pa. Totoo, dahil kay Ghislaine, nakapagtambak ng napakalaking imbakan ng pagkain si Amelia. Noong una, tila isang walang ingat na plano ang kanyang sinunod, handang malugi kung kinakailangan. Ngunit ang sugal na iyon ang nagdala ng napakalaking tagumpay. Gayunpaman, hindi pa rin niya matiyak kung ang lahat ng iyon ay dahil sa tunay na kakayahan ni Ghislaine o pawang swerte lamang. Sapagkat ang ideya na may progno ang panahon at mag-imbak ng pagkain ay tila katawa-tawa. Siguradong may mas malalim na dahilan sa likod noon. Pero ang desisyong magsimula ng digmaan sa panahon ng tagtuyot, iyon ay tunay na kagalingan. Kung natalo siya, tiyak na kapahamakan ang sinapit. Ngunit sa kanyang mabilis na panalo, biglang nagbago ang lahat. Ang bahagi na iyon, hindi ko maaaring itanggi, iyon ay galing. Ngunit kung ano man ang kanyang kakayahan, hindi yun dahilan upang si Amelia ay magpakumbaba. Ang runestone, ang mina ng bakal, akin ang mga yon. Dapat at lagi silang para sa akin. Alam niyang darating ang araw na haharapin niya si Ghislaine. Upang maisakatuparan ang kanyang mithiin, kailangang mapasakamay niya ang lahat ng hawak nito, bago pa maaga ni Harold. Para doon, matamang minamanmanan niya ang lahat ng galaw ni Ghislaine mula pa nang mapasakamay nito ang Caboldy County. Gayunman, dapat kong amining nakatulong din siya sa akin sa ilang paraan. Nagdulot ng abala ang mga galaw ni Ghislaine, ngunit higit ang benepisyong kanyang nakamit. Pininsala nito ng husto si Harold, at dahil doon, mas napadali kay Amelia ang maaga ang awtoridad at ihanda ang sariling pag-aalsa. At higit sa lahat, ang makita si Harold na naghihirap, yan ang tunay na kasiyahan. Bahagyang lumitaw ang malamig ng ngiti sa kanyang mga labi. Sa huli, balak niya ring durugin silang lahat. Ngunit kung magpapatayan muna si Ghislaine at Harold, wala nang mas mainam pa roon. Ang sinumang haarang sa akin, dudurugin ko ng buong lakas. Mula pa lamang nang itakda niya ang kanyang layunin, walang tigil ang paghahanda ni Amelia para sa gabing ito, ang huling hakbang upang angkinin ang Raypold. Kamusta naman ang iba? Tanong niya kay Bernarf. Walang problema, nasa posisyon na sila. Pati mga pamilya ng mga tagapagsilbi ay minamanmanan din. Magaling, kaya't hihintayin na lang natin ang tamang oras. Handa na ba ang lahat? Isa-isang yumuko ang mga kasamahan niya. Handa na ang mga kabalyero at sundalo, sabi ni Bernarf. Isang lalaking may malamig na anyo, nakasuot ng abong balabal, ang sumunod na yumuko. Handa na kami. Siya si Caleb, pinuno ng Wildcat Smuggling Syndicate, ang grupong minsan nang umatake kay Ghislaine. Handa na rin ang mga tao ko. Si Vulcan yun, ang kilalang hayop na tulisan ng hilaga, may hawak na dambuhalang pamalong bakal, at kilala sa palayaw na Ruthless Butcher. Sumunod si Conrad, pinuno ng Actium Merchant Guild. Handa na rin ang mga tauhan ng aming puwersa. At maging ang iba pang mga pinuno ng iba't ibang paksayo na matagal nang pinangalagaan at kinalinggan ni Amelia, lahat ay yumuko at nagpahayag ng kanilang kahandaan. Ngayon, magsisimula na tayo. Matagal na niyang pinanday ang gabing ito. Bagamat pinabilis ng mga galaw ni Ghislaine ang kanyang hakbang, hindi naman ito naging sagabal, bagkos, lalo pang bumukas ang daan. Isang sandali, nakaramdam si Bernarf ng pangamba. Binibini, kapag sinimulan na ito, wala nang balikan. Alam ko, hindi lamang kasakiman ang nagtutulak kay Amelia. May mas malalim siyang paniniwala.
Kapag nakamit na natin ang Raypold, hindi pa doon nagtatapos ang laban. Hindi agad kikilalanin ng hilagang mga Panginoon ang isang babae bilang kanilang pinuno. Hindi pa yun nangyari sa buong kasaysayan ng kaharian, sagot ni Bernarf. Maraming beses na itong nangyari, pero hindi pa kailanman sa isang babae. Dahil doon, tatawagin kanilang kontrabida. Isang bruha, mawawala lahat ng reputasyon at dangal na pinaghirapan mo. Wala akong pakialam. Hindi mahalaga ang iniisip ng iba. Ngunit sa paglakas ng ating masamang pangalan, lahat ng tao'y magiging kaaway natin. Hindi lang ibang Panginoon, kundi pati ang mga nakasanayang kaisipan ng lipunan. Ang laban ay baka hindi na matapos. Handa akong mabuhay at mamatay sa ganitong landas. Kung hihinto ka ngayon, maaari kang mabuhay ng marangya, isang ulirang anak ng isang dakilang Ginoo. Ligtas, iginagalang, at walang alalahanin. Walang saysay ang ganoong buhay. Para lamang akong ibong ikinulong sa hawla. Kung mabaigo tayo, malupit ang ating katapusan. Hindi tayo mabibigo. Mahigpit ang pananalig ni Amelia habang ipinikit ang kanyang mga mata. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng mga tinig na tumuligsa at nanghamak sa kanya noon. Isang babae na nakikialam sa politika? Nakakatawa. Ang papel mo ay magpakasal, hindi mamuno. Ang mga tao ay parang baboy at aso. Sapat nang buhayin sila ng kaunti. Huwag kang mangarap. Hindi ka tagapagmana. Isa ka lamang babae. Wala ka. Wala ka. Ang salitang yun ang pinakamasakit. Ngunit ngayong gabi, lalapatan niya yun ng sariling kahulugan. Nagbukas ang mabigat na pinto. Pumasok ang kanyang pangunahing tagasilbi, nanginginig ang tinig. Nagsimula na ang piging, binibini. Dahan-daang iminulat ni Amelia ang kanyang mga mata. Buo na ang kanyang loob. Ang dangal ng pamilya, ang katapatan, ang mga kaugalian, wala na silang saysay sa akin. Simula ngayon, para sa aking mithiin lamang ako kikilos. At sino mang hahadlang, tumigil siya sandali, saka tumingin sa kanyang mga kasama, ay dudurugin, papatayin, at susunugin ko. Simula ngayon, ang aking mithiin lamang ang katarungan, at yan ang dahilan kung bakit kayo'y naririto upang ialay ang inyong buhay. Isang nakakatindig balahibong panata iyon. At isa-isa, lumuhad ang kanyang mga tauhan. Ihahandog namin ang aming katapatan hanggang sa huli. Matinding nagningning ang mga mata ni Amelia. Ngayon, panahon na upang angkinin ko ang lahat. Sa ilalim ng dilim, maamong naglakad ang pasang kulay abo na si Bastet, patungo sa kastilyo ng Raypold. Ngunit ang mga taong sumusunod sa kanya ang tunay na nagdulot ng takot. Paunti-unti, daan-daang mga armadong anino ang sumama sa kanilang hanay, mga nakabalabal, mga tulisan, mga sundalo. Lumiliwanag ang lansangan sa dami ng mga sulo. Sa unahan, si Amelia mismo ang nangunguna. Pagdating nila sa harap ng kastilyo, biglang hamarang ang kapitan ng mga bantay. Binibini, labag sa patakaran ang magdala ng malaking hukbo. Pakiusap, paalisan ninyo sila at magpatuloy sa piging. Ngunit hindi siya pinansin ni Amelia. Iginawi lamang niya ang kamay ng marahan at malamig na nagsalita. Alisin sila. Swish! Swish! Unang sumugod si Caleb kasama ng mga abuhing mamamatay tao. Uwa! Kasunod nila ang dambuhalang si Vulcan at ang mga tulisan, at agad ding sumama sa pag-atake ang iba pang hukbo. Boom! Sa kabila ng biglaang pagsalakay, mabilis na kumilos ang kapitan ng mga tanod. Hinugot niya ang kanyang espada at buong lakas na sumigaw. Panganib! Inaatake tayo! Humingi ng dagdag na puwersa. Si Binibining Amelia ay nag-alsa. Tumunog ang mga matitinis na sipol mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga gwardyang nakatalaga sa tarangkahan ng kastilyo ay agad na pumwesto upang hadlangan ang mga sumasalakay. Darating agad ang mga reserba. Tibayan ninyo, pigilan ang kaaway. Ang kapitan ay buong siglang nag-utos, sinisikap palakasin ang loob ng kanyang mga tauhan. Bilang isa sa pinakadakilang angkan sa Hilaga, daan-daang kawal ang nakatalagang magbantay sa kastilyo ng kanilang Panginoon. Buo ang paniniwala nilang kaya nilang ipagtanggol ang lugar, o kahit man lang magtagal hanggang dumating ang dagdag na puwersa. Ngunit ang kanilang kalaban ay hindi karaniwang hukbo. Ang mga nangunguna pa lamang ay higit na nakahihigit kahit sa mga pinakanatataning kabalyero. Mabilis na parang anino si Caleb, at sa bawat pag-ikot ng bakal na pamalo ni Vulcan, sabay-sabay na nadudurog ang ilang kawal. Boom! Boom! Ao! Asa na ang mga reserba? Pigilan sila, huwag silang hayaang makapasok sa kastilyo.
Ngunit mabilis ding naduraj ang mga gwardya, hindi pantay ang lakas. Dahan-daang umatras ang kapitan. Nanginginig, habang pabulong na nagtatanong sa sarili. Anong klaseng mga nilalang ito? Paano nangyari ito? Walang dumating na tulong, maging ang mga nagro-ronday hindi tumugon. At dahil sa kaguluhan, imposibleng makatawag ng panlalawigang hukbo. Tuluyang bumagsak ang moral ng mga tanod. Ang labanan na inakalang patas ay mabilis na naging isang one-sided massacre. Sa likuran, si Amelia ay nakatayo ng payapa, pinagmamasdan ang lahat habang maingat na nag-uutos. Paano nagagawa ng dalagang ito na pamunuan ng ganito? Bulalas ng kapitan habang natitigilan. Sa bawat galaw ng kamay ni Amelia, may tumutunog na sipol, at automatikong nag-aayos ng pwesto ang mga tauhan, pinipilipit ang hukbo ng mga gwardya sa bitag. Hindi ito basta raid, ito ay digmaan. At ang pagkakamali ng mga gwardya ay maliitin ang tunay na layunin ng kanilang kalaban. Sa kanyang pagkalito, hindi na namalayan ng kapitan ang paglapit ni Bernarth. Isang kisap mata lang, tumagos ang talam ng espada sa kanyang leeg. At sa sandaling yun, tuluyang nilipol ang lahat ng gwardya. Wala ni isa ang natira. Isang perpektong tagumpay, ngunit si Amelia, tila ba walang nadama, at nanatiling malamig ang ekspresyon. Ipinagpag lamang ni Bernarth ang dugo sa kanyang espada. Papasok na ba tayo, aking ginang? Meow. Naunang lumakad si Bastet, ang abuhing pasang alaga, na nakataas ang buntot at waring mayabang na pumasok sa kastilyo. Napangiwi si Bernarth. Darating din ang araw. Aalisin ko ang hayop na yan, lihim niyang sumpa. Habang pumapasok ang kanilang dugong bahid na hukbo, nagsisigawan ang mga tagapagsilbi sa takot at nagtakbuhan papalayo. Dumaan sila sa mahabang pasilyo, at sa huli humarap sa matitibay na pinto ng bulwagan ng piging. Trig! Dahan-daang bumukas ang pinto. Lahat ng paningin ay napako sa kanila. Meow! Sandaling ngumiti ang mga panauhin sa pagkakita kay Bastet na maringal na naglakad papasok. Ngunit natigilan ang kanilang mga mukha nang sumunod si Amelia at ang kanyang mga kasama, nakabaluti. May dalang sandata, at basang-basa ng dugo. Tumigil ang tugtugan. Lumubog ang katahimikan. Anong ibig sabihin nito, Amelia? Tanong ng isang makisig na lalaking nasa gitna, nakangising malamig. Ngumiti si Amelia, mapanukso at walang takot. Dumating ako upang angkinin ang aking pamana, ama. Ang lalaki ay walang iba kundi si Count Raypold, Panginoon ng Hilaga. Sa narinig, lumakas ang kanyang tawa. Ha, ha ha ha, talagang nababaliw ka na. Isang babae na hindi man lang tagapagmana, mag-aangkin ng titulo. At sa pamamagitan ng dahas pa, sumabay sa halakhak ang mga anak niyang lalaki. Siguro'y nabulok na ang isip niya sa kakabasa ng mga aklat. Kaya dapat ipinakasal na natin agad ito. Tingnan mo, nang hiwalayan si Baron Fenris, akala niya may mas maganda pang kapalaran. Ngayon, sino pa ang kukuha sa kanya? Hindi naman siya papayag noon, tandaan mo. Pinilit lang siya sa kasunduan. Ngayon, wala nang may gustong pumansin sa kanya. Ha ha ha, bamantong hininga si Count Raypold matapos ang kanilang panlalait, saka sinulyapan ang mga kasama ni Amelia. Aba, narito pala ang kulay abong daga na matagal nang lumilikha ng gulo. Pinatawad ko pa kayo dahil masagana kayong nagbabayad ng buwis, dapat pala nilipol ko na kayo noon pa. Tahimik lang si Caleb, nakahalukip-kip, malamig ang ekspresyon. At pati ang kilalang tulisan na dapat ay patay na. Ha ha ha, iniligtas ako ng dalagang mahal. Malakas na tawa ni Vulcan. Hawak ang kanyang pamalo, pati pala ang pinuno ng Actium Merchant Guild. Sumama rin sa kanya, bahagyang yumuko si Conrad. Ikinararangal ko, muling ngumisi si Raypold. Mga hanggal, kung gusto nyo ng tira-tirang biyaya, dapat sa panig ko kayo sumama, hindi sa kabaliwan ng anak kong ito. Ngumiti si Amelia, mapanlin lang. Kaya pala, may inihanda ka rin. At sa kumpas ng kamay ng kanyang ama. Thud, biglang bumukas ang mga pintuan ng bulwagan. Dumagsa ang mga kawal, armado ng malalakas na pana. At agad na nakapalibot sa kanila. Isang sabayang putok lamang, tiyak na maraming malalagas sa mga tauhan ni Amelia. Tila handa ka talaga, ama. Paano mo nalaman? Tanong niya. Tumawa ang matanda. Iniisip mo bang madaling mamuno? Ang sino mang nasa kapangyarihan, kailangang laging naghihinala. Natural lang itong antas ng paghahanda. Ngunit ngumiti lamang si Amelia. Bagay na bagay sa iyo, ama.
laging takot na maagawan ng sariling dugo. At muling kumumpas si Raypold. Patayin silang lahat. Kahit siya'y anak ko, hindi ko palalampasin ang kabaliwan niyang ito. Ngunit hindi gumalaw ang punong kabalyero na dapat mangganguna sa pag-atake. Ano pang hinihintay ninyo? Pana, sunugin sila ng tinga. Sigaw ng matanda, halos umuula ang laway. At doon, ngumiti si Amelia. Baguhin ang target. Click, click, click. Sabay-sabay na tumutok ang mga pana kay Count Raypold. Anong kahibangan ito? Napatulala ang buong bulwagan. Ang mismong kawal na ipinagmamalaki ng Count ay tumalikod laban sa kanya. Bahagyang yumuko ang punong kawal. Patawad, binibini. Huli akong nakarating para magulat. Tumango si Amelia. Ayos lang. Inaasahan ko na ito. Matagal nang pinlano ni Amelia ang lahat, panunuhol, pananakot, at pagkidnap sa mga pamilya ng mga opisyal. Karamihan sa hukbo ng Raypold ay kanya nang nasakop. Maging ang mga salamangkero ng korte ay napaayon, pumiling manahimik at maghintay. Mga traidor, mga hayop, patayin niyo siya, sigaw ng Count, nangingitim ang mukha sa galit. Ngunit wala nang tumugon. Ang natira na lamang ay iilang kabalyerong kasama ng mga panauhin, hindi sapat para sa tunay na laban. Ngumisi si Amelia habang pinagmamasdan ng ama at ang mga kapatid na nanginginig. Ngayon, yan ang mga mukhang sulit titigan. Ngunit sa gitna ng lahat, isang tao ang humakbang. Isang matabang lalaki, tila walang tinrabaho buong buhay, subalit ang pangalan ay nagpagimbal sa lahat, si Yergen, kilala bilang pinakadakilang espadachin ng Hilaga. At pinuno ng mga kabalyero ng Raypold. Dahan-dahan niyang hinugot ang espada. Kung aatras ka ngayon, Amelia, sisiguraduhin kong patatawarin ka ng iyong ama at ililigtas ang buhay mo. Isang nakabibighaning aura ang kumawala mula sa kanya. Totoo ngang siya ang pinakamalakas sa Hilaga. Oho, Yergen, tama, iligtas mo ako agad. Pagkatapos, titipunin ko ang hukbo at dudurugin silang lahat. Sigaw ng Count, desperado. Tumango si Yergen at nagutos, mga kabalyero, hamanay. Ihahatid natin ang Panginoon palabas. Nag-ayos ang iilang kabalyero sa paligid niya. Buo ang kanilang pasya na ialay ang buhay para mailabas ang kanilang Panginoon. Ngunit bago siya makagalaw, lumapit si Bernarf at ngumiti. Sandali, bakit hindi mo muna ako libangin? Sino ka ba? Bernarf, sagot niya. Tumawa si Yergen ng mapagtanto. Oo, ikaw pala yung lalaking pinili lang ng dalaga dahil gwapo. Ang bantog na bantay na walang saysay. Ngumiti lamang si Bernarf, hawak ang hawakan ng kanyang kakaibang espadang hubog. Halika na, isang kidlat ng liwanag. Nabigla si Yergen nang maramdaman ng sugat sa kanyang dibdib. Kung hindi siya agad umatras, naputol na ang kanyang ulo. Tunay ngang nararapat ka sa iyong bansag. Buong lakas ko ng tin-ire yon, sabi ni Bernarf, may halong inis. Meow, parang sinisermonan pa siya ni Bastet mula sa tabi. Nagngalit si Yergen, isang walang kwentang binata, nakasugat sa akin? At doon, sumiklab ang kanilang laban. Espada laban espada, kulog ang bawat banggaan, at yumanig ang sahig sa lakas ng kanilang sagupaan. Boom! Boom! Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Ang taong hinamak bilang palamuti lamang, lumalaban ng pantay sa dakilang espadachin. Ngunit sa loob, si Bernarf ay nagngingit-ngit. Kaya pala tinawag siyang pinakamalakas. Ang hirap tapusin ito, hindi ako maaaring maipit sa mahabang laban. Nagsawa si Amelia sa panunood. Sapat na yan, binibigyan lang kita ng pagkakataon. Bernarf, huwag nating sayangin ang oras. Sa kumpas ng kanyang daliri, sabay lumapit sina Caleb, Conrad, at Vulcan, nakahanda ang kani-kanilang kakaibang armas. Itinutok ni Amelia ang kanyang kamay kay Yergen. Tapusin siya, at sabay-sabay silang sumugod. Clang! Mabilis na sinalag ni Yergen ang espada ni Bernarf na dumiretso sa kanyang harapan, kasabay ng pagdepensa laban sa paghiwa ng talim ni Caleb mula sa gilid. Ngunit hindi sila lamang ang umatake. War! Isinugod ni Vulcan ang bakal na pamalong malademonyo ang bigat, at ang pakay, ang mga binti ni Yergen. Agad niyang sinubukang bawiin ang espada para ipangharang. Clap! Ngunit sumabit ito sa matalim na bingat ng swordbreaker ni Caleb. Nahuli ang kanyang galaw, at ang isang iglap na pagkaantala ay naging kapahamakan. Boom!
Tumama ang pamalo sa kanyang binti nang may nakakatulig na tunog. Kahit ginamit niya ang kanyang mana upang depensahan ang sarili, ramdam niya na parang nabasag ang kanyang mga buto. Nagastos na niya ang malaking bahagi ng lakas laban kay Bernwarf, kaya't hindi na niya kayang sagaran ang depensa. Gayunpaman, hindi basta titulo ang unang espada ng Hilaga. Hindi siya basta matitinag. Mga lapastangan. Crunch. Isang bugso ng mana ang kumawala mula sa kanyang katawan, winasak ang talam ng Swordbreaker at nabawi ang kanyang espada. Kahit si Caleb, na halos walang ipinapakitang emosyon, ay napilitan umatras at napatingin sa kanya nang may kaunting paghanga. Ngunit hindi doon nagwakas ang lahat. Thrust. Erg. Sa sandaling humina ang kanyang tindig, mabilis na umar-arrow ang rapier ni Conrad at tumusok sa kanyang leeg. Mga walang hiya, ngunit hindi basta-basta mamamatay ang isang mandirigmang pinanday ng mana. Kahit na't aga, pinilit niyang itaas muli ang espada, determinado na may madadala siyang kalaban sa kanyang kamatayan. Ngunit si Caleb, na lumusat sa kanyang likuran, ay kumalabit ng punyal at paulit-ulit na ibinaon sa kanyang leeg. Thud, 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 go, ga. Walang bahid ng damdamin ang kanyang mukha habang malupit na inuukit ng talam ang laman. Namutla ang lahat ng nasa bulwagan sa eksenang yun. Hoy, tabi, eto na ang pamalo. Bumaling si Caleb sa tabi nang marinig ang sigaw ni Vulcan. Mula sa itaas, ibinagsak nito ang dambuhalang pamalo. Boom! Sa isang iglap, nagkalasog ang ulo ni Yergen. Thud! Bumagsak ang katawan, duguan at wala ng buhay. Natahimik ang buong bulwagan. Ang unang espada ng Hilaga, ang ipinagmamalaki ng Sambahayan Raypold, ang simbolo ng kanilang lakas, ay gumuho sa harap ng lahat. Ang lalaking minsang pinupuri bilang makakayang makipagsabayan sa sandaang kabalyero, at nag-ukit ng kasaysayan sa maraming labanan, ngayon ay nagmistulang karne lamang na walang silbi. At ang lahat ng yun ay natapos sa kamay ng tatlong kasamahan ni Amelia. Sa napakaiksing sandali, nakalaylay ang balikat ni Bernwarf, halatang hindi masaya. Kung hindi ko siya pinagod, hindi ninyo siya agad matitibag. Nais niya sanang ipakita ang kanyang galing kay Amelia, ngunit muli na namang naagawan ng pagkakataon. Napangiwi si Amelia at bahagyang umiling. Alam na alam niya kung anong iniisip ng binata. Palaging lantad ang damdamin nito, isang kahinaan at kalakasan din. Magaling ang ginawa mo, Bernwarf. Tama na yan. Biglang nagningning ang kanyang mga mata sa papuri. Ako ang unang pinuri, ibig sabihin ako ang nanalo. Hindi na ito pinansin ni Caleb, Vulcan, at Conrad. Ngunit para kay Bernwarf, sapat na yun, sapagkat para sa kanya, ang tanging sukatan ng tagumpay ay ang mapansin at mapuri ni Amelia. Huminga ng malalim si Amelia habang tinitigan ang bangkay ni Yergen. Sa wakas, natanggal din ang pinakamabigat na sagabal. Kung sana'y nagtiwala lang siya sa akin. Matagal na niyang pinag-aralan si Yergen, mula sa galaw ng espada hanggang sa kanyang mga bisyo. Ihinande niya ang perpektong paraan para tapusin ito. Ang tanging dahilan ng pagkaantala ay ang pag-aatubili ni Harold, na hindi agad naniwala sa lakas ng mga tauhan niya. Ngayon, wala nang makakapigil. Tapusin na natin ito. Ibinaling niya ang tingin sa mga nanginginig na panauhin. Nakalugmok na si Count Raypold, at ang kanyang mga kabalyero'y nagbagsakan ng kanilang mga espada. Wala nang natira ni isang matapang. Isang simpleng kumpas mula kay Amelia ang nag-utos kay Bernwarf. At sa utos nito, inihiwalay ng mga sundalo ang mga dapat isalba, mga kabataang babae, ilang walang kapangyarihang opisyal, at mga panauhing galing sa ibang lupain. Si Count Raypold naman, nakatali, ay kinaladkad palayo. Bitawan ninyo ako. Ako ang tunay na Panginoon ng lupain. Hindi ang babaeng yon. Ang hukbo ko, ang mga basalyos ko, hindi kayo makakaligtas. Ngunit ni isa sa kanyang mga tauhan ang tumugon. Taimtim na hawak siya ng mga kawal na minsang sa kanya'y nanumpa ng katapatan. Sa loob ng bulwagan, naiwan ang mga kapatid at anak ng Maharlika, mga commander, at mga kapamilya ng linya ng tagapagmana. At sa isang senadoryas ni Amelia, thuwak, 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 nag-ulan ng palaso, nangisay ang mga katawan, tinadtad ng matutulis na bolt, at sa ilang saglit lang ay wala ng buhay. Umagos ang dugo at binaha ang sahig ng pulang-pulang karagatan. Nanginginig ang mga natirang buhay, hindi makapaniwala. Count Raypold, namumutla, hindi na makabuo ng salita. Nang lumapit si Amelia,
Nagtama ang kanilang mga mata. Mga traidor, bulong ng Count, nanginginig, hindi makapaniwala na ang anak na lagi niyang binabalewala ang siya ngayong kumitil sa kanyang lahat. Naaalala ni Amelia ang mga araw ng kanyang kabataan, kung paanong dati buhat-buhat siya ng kanyang ama, tinititigan ng mga matang puno ng pagmamahal. At ngayon, sa parehong tingin, ngumiti siya. Maligayang kaarawan, ama. Ngayon ang kaarawan ni Count Raypold. Sa gabing yun, sumambulat ang pagdanak ng dugo lampas sa bulwagan. Isa-isang pinaslang o binihag ang mga commander at mga opisyal. Ang mga posisyon ay napalitan ng mga tauhang tapat kay Amelia. Pagsapit ng umaga, siya na ang tunay na pinuno ng Hilaga. Nabalot ng hiyawan ang buong lupain. Hooray! Si Lady Amelia ang bagong kondesa. Buhay ang ating bagong pinuno. Totoong masaya ang mga tao. Kilala siya bilang mahabagin, lalo na noong taggutom nang ipamahagi niya ang pagkain. Naipon sa tulong ni Ghislaine. Habang sumasakay siya sa karwaheng parang sa isang tagumpay, ibinato ng mga tao ang kanilang papuri. Isang batang babae ang nag-abot ng kwintas na yari sa bulaklak. Para sa akin ba ito? Tanong ni Amelia, nakangiti. Opo, isinuot niya ito at niyakap ang bata na tila kayamanan ng simpleng regalo. Mas dumagundong ang sigawan ng bayan. Ngunit sa ilalim ng kanyang matamis na ngiti, nanlamig ang kanyang mga mata. May isang nawawala, si Davon, ang ika-4 na prinsipe na dapat ay nasa piging. Ngunit hindi nila makita ang kanyang bangkay, ni bakas ng kanyang mga tauhan. Nagpatuloy ang parada na tila walang problema. Ngunit pagbalik sa kastilyo, ibinato ni Amelia ang kwintas at nagutos. Hanapin siya. Ipakilala ninyo sa akin ang kanyang bangkay. Nagkalat ang kanyang mga tauhan, ang sindikatong tago ni Caleb, ang mga tulisan ni Vulcan, at ang pamilihan ni Conrad, upang hanapin ang prinsipe. Ngunit parang nawala ito na parang bula. Hanggang sa ilang araw ang lumipas, may natuklasan si Bernarth. Napalunok siya at mariing nagbulong. Isang patibong, ang matagal na niyang iniwan ang kastilyo. At sa kabilang dako, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Ngumiti si Ghislaine habang nakatingin sa nanginginig na figura sa kanyang harapan. Alam mo ba, niligtas ko lang ang iyong buhay. Ang mga batang Panginoon mula sa iba't ibang lupain na nakatanggap ng imbitasyon mula kay Fenris ay halos lahat dumalo sa piging. Sino ba naman kasi ang hindi dadalo? Sa kasalukuyan, ang pinakakilalang kabataang maharlika sa Hilaga ay walang iba kundi si Ghislaine. Ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay isang pagkakataong hindi dapat palampasin. Kabilang sa mga inimbitahan ay si Davon, ika-4 na anak ni Raypold. Ngunit ang imbitasyon na natanggap niya ay mas espesyal kaysa sa iba. Hindi lamang sulat ang ipinadala, kundi isang sugo mismo ang nag-abot nito. Kung gayon, Lowell ang pangalan mo, tama ba? Oo, Ginoo. Ako'y ipinadala ayon sa utos ni Conde Fenris. Ahem. Alam ko na talagang magtatagumpay ang kaibigan kong yon. Noon ay madalas kaming magkasama. Sino nga ba yon? Si Kane, pinsan niya. Kami tatlo ay minsang napasubo sa gulo ng sabay-sabay. Paulit-ulit na ikinwento ni Davon ang di umano'y nakaraan nilang pagkakaibigan, pilit ipinapakita na malapit siya kay Ghislaine, kalakip ang nakapapangiting anyo. Ngunit ang totoo, wala silang ganoong koneksyon. Dahil kasintahan ni Amelia si Ghislaine, nakitaan lang siya noon ni Davon ng kaunting paggalang, subalit sa likod ng kanyang likod ay madalas niya itong maliitin. Gayunman, dahil may ipinadalang personal na sugo upang siya'y anyayahan, nakaramdam si Davon ng tuwa at tila ba kinikilala ang kanyang halaga. Habang sinusulat na niya ang tugon na tatanggapin ang imbitasyon, biglang ibinaba ni Lowell ang tinig at nagsabi, "Nais ng aming Panginoon na dumalaw ka ng palihim. Kami na ang bahala sa lahat ng paghahanda." Ano, at bakit naman? Nangunot ang noo ni Davon. Mapanganib ang bumiyahe ng palihim. Kapag may masamang mangyari, halimbawa'y madakip o ipitin siya, mahirap nang makahanap ng saklolo. Karaniwang ginagawa lamang ito kung talagang napakalapit ang ugnayan at buo ang tiwala. Ngumiti lamang si Lowell na parang inosente. Hindi ba't sinabi mong matalik kayong magkaibigan? Ang piging na inihahanda ng Panginoon ay mahirap ipagsapubliko. May mga maharlikang nagtatagpo ng palihim para sa mga luhut kasayahan na hindi dapat malaman ng madla. Ngunit kahit ganoon, karaniwang may pinapaalam pa ring pinagkakatiwala ang tauhan ang mga dumadalo, isang uri ng pananggalang kung sakaling may hindi ka nais-nais na mangyari. Lalo pang nag-alinlangan si Davon.
Ahem, ahem. Siguro, hindi naman talaga kami ganoon kalapit. Bago pa siya tuluyang umatras, iniabot ni Lowell ang isa pang liham. Habang binabasa ni Davon, namutla ang kanyang mukha at bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Paano ninyo nalaman ito? Matagal nang sinusubaybayan ng aming Panginoon ang inyong kalagayan. Di Diyos ko, ibig sabihin ba'y, may ganun din siyang hilig? Katulad ko rin, hindi. Mariing pagtanggi ni Lowell, dahilan upang bahagyang may lang si Davon. Nilalaman ng liham ang malalim na kaalaman tungkol sa kalagayan ni Davon. Maraming anak si Conde Raypold, at ang panganay ay halos kopya ng kanilang ama, sakim at malupit. Lihim ngunit lantad sa lahat na nais niyang lipulin ang kanyang mga kapatid, sapagkat lahat sila ay may karapatang magmana ng titulo. Kaya't bawat anak ay bumuo ng kani-kanyang paksayon upang manatiling buhay. Si Davon, na walang tunay na impluwensya ni lakas, ay palaging takot at halos magbalak ng tumakas. Sa sobrang pangamba, nagkakasakit siya at nawawala ng buhok sa gabi. Sa gitna ng ganoong kalagayan, dumating ang alok mula kay Ghislaine. Tutulungan kitang maging Panginoon ng Raypold. Si Ghislaine, na ngayon ay suportado ng Marquis ng Brantford, ay isa ng makapangyarihang konde. Ang kanyang pangalan ay lumalaganap sa buong Hilaga. Kung ipapahayag niyang susuportahan niya si Davon, kahit ang mga kapatid nito ay mangingilag. Paano kung patibong lang ito? Kung ako'y bihagin. Ngunit tinapak ni Lowell ang kanyang balikat. Wala kaming pakinabang sa pagkulong sa iyo. Mas lalong ikapapahamak lang namin yon. Naging makahulugan ang kanyang paliwanag. Bakit ako at hindi ang mga kapatid ko? Tanong ni Davon. May sarili na silang mga paksayon. Ang taong walang pinanghahawakan, kapag sinuportahan, ay mas magiging tapat. Gusto ng aming Panginoon ng malalim na ugnayan sa magiging bagong pinuno ng Raypold. Unti-unting napuno ng pagnanasa ang puso ni Davon. Ako, magiging Panginoon ng Raypold. Sa isip niya ay nagsimulang lumitaw ang mga pangarap na dati hindi niya magawang isipin. Mula sa matinding takot, ang kanyang mga mata ngayon ay kumikislap sa pagnanasa, at sa hinanakit na matagal na niyang tinatago laban sa kanyang mga kapatid. Hihihi, ako ang magiging Panginoon ng Raypold. Nakita ni Lowell ang pagbabagong yun sa kanyang mukha at bahagyang napapikit. Ang kasakiman ay hayagang nagliliwanag mula sa batang Panginoon. Sa huli, sumang-ayon si Davon. Handa akong makipagkita kay Conde Fenris. Tulungan mo akong maghanda. Natural. Iyan ang aking tungkulin. Agad nilang isinagawa ang plano. Naglagay ng huwad na katauhan sa manor, nagkunwaring may sakit si Davon, at palihim na ipinalit ang mga tauhan ng Fenris bilang kanyang mga lingkod. At sa araw ng kaarawan ni Conde Raypold, tahimik na lumisan si Davon upang makipagkita kay Ghislaine. Davon, matagal na tayong di nagkita. Kumusta ka na? Pinilit ni Ghislaine ang masayang pagbati, at lalong naniwala si Davon na tinatanggap siya. Ngunit matapos lamang ang ilang palitan ng salita, biglang nag-utos si Ghislaine. Dalhin siya sa isang lugar na walang nakakakita. Ikulong. At sa isang iglap, nahulog si Davon at ang kanyang mga tauhan sa patibong. Hayop ka, niloko mo ako. Hindi ito palalampasin ng aking ama. Ngunit ilang araw, ilang linggo pa, walang nagbago. Nanatili siyang bihag. Ang galit ay unti-unting napalitan ng takot, hanggang sa dumating ang balita na ikinayanig ng kanyang kaluluwa. Si Amelia ay nag-aklas at sinakop ang Raypold. Nang dumating sa kanyang harapan ang mga sugatang kabalyero ng Raypold, halos hindi siya makapaniwala. Paano ang mga kapatid ko? Ang aking ama, si Yergen. Patay na silang lahat, pati ang mga pinunong tapat sa kanila. Si Commander Yergen ay bumagsak din. Ang iyong ama, malamang ay patay na rin. Unang tinanggihan ni Davon ang balita, ngunit kalaunan, nang magpatuloy ang mga ulat, napilitang tanggapin ang katotohanan. Hindi maaari. Paanong nagawa iyon ni Amelia? Sa kanyang isip, si Amelia ay isang babaeng walang armas, lulong lamang sa mga libro, at abala sa pakikipag-usap sa mga karaniwang tao. Ngunit ngayon siya ang nagtagumpay. Sa tabi niya, ngumisi si Ghislaine. Kaya kita ikinulong. Iniligtas ko ang buhay mo. Namilog ang mga mata ni Davon at tuluyang lumuhad. Pakiusap. Ayoko na sa Raypold. Hayaan mo na lamang akong manatili rito. Ipagmakaawa ko, huwag mo akong ibalik. Ngunit malamig na tugon ni Ghislaine. Hindi, kailangan mong bumalik.
Parang kulog na umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Nanginginig si Davin. Pakiusap, huwag. Huwag niyo akong ibalik doon. Ngunit matatag ang utos ni Ghislaine. Babalik ka at lalaban kay Amelia. Bibigyan kita ng sapat na supply. Kung ayaw mong mamatay, buong lakas kang lalaban. Itinutok niya ang daliri sa mapa. Pumunta ka kay Baron Valois. Siya'y tapat kay Raypold. Doon ka makakahanap ng kanlungan. Ang Baron na yon, sa nakaraang buhay, ay lumaban hanggang sa huli laban sa pag-aalsa ni Amelia. Isang matibay na depensa ang ipinakita niya, na tumagal ng 3 buwan bago sumuko. Si Amelia ay matalino, ngunit ngayon pa lamang siya manggana sa isang paglusob. Samantala, si Valois ay veteranong estratehista. Doon ka pupunta, napalunok si Davin. Sa kanyang isip, isang pagkakataon nitong makuha ang Raypold. Subalit mariing babala ni Ghislaine. Huwag kang makialam sa pamumuno. Kapag ikaw ang nagdikta, guguho ang lahat. At kapag pinilit mo, titigil ako sa pagsuporta. Mabigat ang boses niya, puno ng kasiguruhan. Si Amelia, siya lamang ang nag-iisang tao na hindi kumatalo sa larangan ng digmaan. Kung siya mismo ang humarap, mamamatay ka bago pa matapos ang isang araw. Naninikip ang dibdib ni Davin sa takot, ngunit wala siyang magawa kundi tumango. Yuunawaan ko, at nang sumama siya kay Ghislaine palabas ng kastilyo. Namangha siya sa tanawin, hindi mabilang na karawahe ng pagkain, mahigit 100 kabalyero, at 2,000 sundalo ang naghihintay. Lahat ay handa na. Sa labas ng kastilyo, yumukod si Jillian kay Ghislaine at nagulat. Handa na ang lahat para sa paglalakbay, aking ginoo. Magaling, malamig ngunit tiyak na tugon ni Ghislaine. Siguraduhin mong makarating agad si Davin at ang mga supply kay Baron Valois bago pa makakilos si Amelia. Masusunod, bago pa man makabawi sa pagkagulat si Davin, hinayla na siya ni Jillian at isinama sa mahabang prosesyon. Mabilis na gumalaw ang mga puwersa ng Fenris, halos hindi naglalaan ng pahinga, patungo sa lupain ni Baron Valois. Sa kabilang banda, galit na galit si Amelia nang matanggap ang balita. Paano niya nagawa iyon? Paano niya naitentiya ang tamang oras para mailayo si Davin? Alam niyang matalim ang mata ni Ghislaine pagdating sa mga galaw niya. Noon pa, nang sapilitang hingi nito ang 20,000 ginto, ramdam na niyang hindi iyon basta-basta haka-haka. Ngunit ang mahulaan pa ang eksaktong sandali ng kanyang pag-atake, at saka mailigtas si Davin, kasabay pa ng isang piging para linlangin ang lahat, ay lampas sa inaasahan niya. Hayop ka, Ghislaine. Kumulo ang dugo ni Amelia. Noon, itinuring niya itong kakaibang kalaban, ngunit hindi seryosong banta. Ngayon, matapos siyang malansin ng ganito, napagtanto niyang mali siya. Muling sumagi sa kanyang isipan ang lahat ng nagawa ng kalaban, ang pagpapaunlad sa gubat ng mga halimaw, ang panalo sa pagkubkub sa Ferdium, ang pagtuklas ng pampaganda, ang paghahanda sa tagtuyot, ang bulong-bulungan ukol sa makinang lumilipad, at ang walang katapusang mga kabalyerong sumusuporta rito. Lahat ito, kaya ba talagang gawin ng isang tao sa maikling panahon? Nanlamig siya. Imposible. Ang lawak ng tagumpay ni Ghislaine ay karapat-dapat na ikumpara sa alamat ng isang bayaning nagtatag ng kaharian. Kahit ang kanyang paghahanda sa tagtuyot, na dati inisip niyang tsamba, ngayon ay mukhang tunay na prediksyon. Kung ako ang nasa kanyang lugar, hindi ko magagawa yon. Kailangang may kakaibang kaalaman, karanasan, at tila himalang pananaw. Kumiskis ang kanyang mga ngipin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang pagkatalo. Ngunit hindi siya maaaring malugmok. Tama na, ang nakaraan ay nakaraan. Kailangan kong bumawi. Kung ako si Ghislaine, paano ko gagamitin si Davin? Alam niyang hahanapin ni Ghislaine ang paraan para pigilan siyang makipagsanib puwersa kay Harold. At ang paggamit kay Davin bilang dahilan upang magsimula ng digmaan ay isang posibilidad. Ngunit kilala niya ang kalaban, hindi ito basta magsasakripisyo ng sariling puwersa. May iisang sagot lamang. Ipapasa ni Ghislaine si Davin sa isang taong kayang hamarang sa kanya. Dalhan ninyo ako ng mapa. Utos niya. Agad siyang tumingin sa mga lalawigan sa paligid ng Raypold. 4 na baronyo na ang nasa kanyang panig, 3 na lang ang natitira. At doon siya natigilan, ang pinakatimog na teritoryo, ang tinatawag na kalasag ng Raypold. Baron Valois. Oo. Kung siya si Ghislaine, doon niya ipapadala si Davin, kasama ng mga supply na tatagal sa mahabang pagkubkob. Agad siyang lumapit kay Bernarth. Maghanda ng panghabol at,
Ngunit natigilan siya, pinipigilan ang sariling magalit. Huli na, kahit pa magpadala siya ng hukbo, nasa poder na ni Valois si Davin. Huminga siya ng malalim, saka nag-utos, Bernarf, ipaalam sa dalawang baronyo na hindi pa nagpapasakop, may 1 buwan silang sumumpa ng katapatan. Kung hindi, sasalakayin ko sila. At kay Baron Valois, tanong ni Bernarf, walang saysay kausapin siya. Ihanda ang mga pambutas ng kastilyo at lahat ng pangkubkob. Ako mismo ang dudurog sa kanya, at kay Davin. Samantala, matagumpay na naihatid ni Gillian si Davin at ang mga supply kay Valois. Laking tuwa ni Ghislaine nang marinig ang ulat. Ngayon, siguradong mapipilitang lumaban si Amelia. At habang abala siya sa pagkubkob kay Valois, hindi siya makakilos laban kay Ghislaine. Sa Fenris, tuloy-tuloy ang pag-unlad. Lumaganap ang malalaking incubator, dahilan upang bamahan ang karne ng manok. Sa kauna-unahang pagkakataon, pati mga karaniwang mamamayan ay nabusog ng karne, na dati para lamang sa mga maharlika. Ngunit para sa mga elf, naging kakaibang bangungot ito. Sa halip na makaramdam ng ginhawa, tuloy-tuloy silang pinapahirapan ni Gordon, na ginagawa silang kumain at mag-ehersisyo ng walang tigil. At gaya ng dati, si Aisken, ang puno ng galit, ay walang sawang nang aasar. Paulit-ulit niyang minumura si Gordon hanggang ito'y mawala ng pasensya. Muli na namang nauwi sa suntukan. At muli ring pinagtawanan ng ibang elf, kahit batid nilang dagdag pahirap na naman ito sa kanila. Sa kabila ng kaguluhan, malinaw ang direksyon ni Ghislaine. Hindi pa sapat ang pagkain, kailangan niyang ayusin ang transportasyon. Ipinatayo niya ang mga kalsada, ngunit mabagal pa rin ang galaw ng mga supply. Panahon na para sa revolusyon sa transportasyon, wika niya sa mga tagapayo. Kailangan natin ng maraming kabayo, hindi lang para sa karwahe, kundi para sa hukbong kabalyeriya. Nagkatinginan ang mga nakapaligid. Alam nilang may kakaiba na namang plano ang kanilang Panginoon. At tama nga sila, maghanda para sa isang ekspedisyon, mariing wika ni Ghislaine. Nagulat si Claude, ex negation pedisayon. Anong kinalaman yun sa pagkuha ng mga kabayo? Tumilim ang tingin ni Ghislaine. Kailangan ko nang disiplinahin ang mga barbaro. Natigilan si Claude, hawak-hawak ang sentido. Bakit ba laging siya ang kailangang gumawa nito? Huminga ng malalim si Claude bago siya nagbukas ng pagtutol. Bakit ba ang ating Panginoon ang gustong magparusa? Para bang siya'y drill sergeant ng mga barbaro? Kakatapos lang ng huling digmaan, at heto na naman, may bago na namang kampanya. At higit pa rito, laban pa sa pinakamapanganib na kalaban, ang mga barbaro ng Hilaga. Hindi lang si Claude ang nagulat. Lahat ng naroon ay bakas sa mukha ang hindi makapaniwala. Ngunit si Ghislaine, na para bang walang nakikitang kakaiba, ay kalmadong sumagot. Kung hindi ako, sino? Sa ngayon, pinapasan pa ng aking ama ang tungkuling yun. Pero balang araw, ako ang hahalili. Tama ba? Hindi yun mali. Ang bantay laban sa mga barbaro ay matagal nang nakaatang sa pamilyang Ferdium. Kaya nga sila pinagkalooban ng titulong Margrave. Well, sige na nga. Gets ko na ikaw ang tagapagmana ng tungkuling iyon. Pero kanina lang pinag-uusapan natin kung paano tayo kukuha ng mga kabayo, hindi ba? Yun na nga, ang mga barbaro, sagana sa kabayo. Dahil sagana sila, kukunin na lang natin? Ganoon. Eksakto. Ano bang masama roon? May batas ba na bawal nating salakayin sila? Paulit-ulit nila tayong ninanakawan. Ngayon, kami naman ang maniningil. Nabakas ang pagkapagod at panghihinawa sa mukha ni Claude. Alam ng lahat, ang mga kabayong galing Hilaga ay bantog sa tibay. At ang mga barbaro, kilala sa pagiging mahuhusay na mga ngabayo. Ang kanilang pamumuhay ay umiikot sa mabilisang pagsalakay at pandarambong. Ngunit sa kabila ng kasanayan nila sa pag-atake, lantad naman ang kanilang kahinaan sa pagsakop ng kuta. Hati-hati sila sa maliliit na tribo at nakaasa lamang sa kanilang kabalyeriya. Dahil dito, bihira silang dumiretso sa mga tanggulan. Sa halip, binabypass nila ang mga ito para makapasok sa kaharian. At ang taktika ng pagtigil sa kanila mula sa hilagang kuta ang dahilan kung bakit nakayanan ng naghihikahos na Ferdium na ipagtanggol ang kaharian sa loob ng maraming taon. Ngayon, si Ghislaine mismo ang naghayag ng hangarin na agawin ang kabayo mula sa mga barbaro, ang mismong puso ng kanilang pamumuhay. Hintay, sigurado ka ba? Kung ganoon kadali, matagal nang natapos ng Ferdium ang problemang ito.
Naghirap ang fair diem kasi kapos sila sa lahat, walang sapat na sundalo, walang pagkain. Gustuhin man nilang lumaban, wala silang lakas. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Hindi ba't ang mga barbaro mismo'y nag-aaway-away din? Muli, natahimik ang lahat ng tagapayo. Noon, talagang walang sapat na kakayahan ang fair diem. Ngunit ang Fenris ngayon ay may sobrang pagkain, at higit sa lahat, may 400 kabalyero. Kung sabay-sabay silang umatake laban sa watak-watak na tribo ng mga barbaro, sino ang makakatagal? Gutom na rin ang mga yon. Kailangan nating maaga ang mga kabayo bago nila tuluyang katayin para may makain. At higit pa sa lahat, nagdilim ang mga mata ni Ghislaine, at bahagyang ngumisi, malupit ang kabataan ko dahil sa kanila. Panahon na para singilin ang utang. Masiglang tumango si Belinda. Tama, dahil sa mga barbaro, halos walang maibigay na pera si Lord Fairdiam sa batang Ginoo. Kaya siya naging pilyo noon, dahil wala siyang baon. Kasalanan ng mga barbaro ang lahat. Namilog ang mga mata ni Claude at napatingin sa paligid. Ngunit lahat ng kasama nila ay umiwas ng tingin. Sakit ng ulo. Habang abala sila sa pagpapaunlad ng teritoryo, biglang digmaan ang iniisip. Pero, sa paliwanag ni Ghislaine, tila hindi rin ganoon kaimposible. Bamaling siya kay Belinda, na palagi sanang kontra sa mga planong ito. Tagapangasiwa, hindi ka ba tatutol? Nag-isip ito sandali bago tuluyang nagsalita. Sumasang-ayon ako. Ano, ikaw pa, lagi kang kontra sa gyera. Kasi, galit ako sa kanila. Gusto ko silang magdusa. Rason mo para sa digmaan ay galit lang? Oo, ano pa bang gusto mong dahilan? Hindi na nakasagot si Claude. Totoo nga naman, ano pang dahilan ang mas malinaw kaysa purong galit? Napailing siya at tumingin kay Fergus. Master Fergus, ano ang masasabi ninyo? Ho, sino ba ang hindi galit sa mga barbaro? Wala na, wasak na. Ang puot ng fair diem laban sa mga barbaro ay mas malalim pa pala kaysa sa inaakala ni Claude. Pinilit niyang kumalma, ngunit karamihan sa ating puwersa ay impanterya pa rin. Kayang-kaya ng mga barbaro na tumakas kung sakaling matalo sila. At kahit marami tayong kabalyero, mabilis silang mapapagod sa mga habulan. Makikipag-ugnayan tayo sa fair diem para sa dagdag na kabalyeriya. Mag-iiwan tayo ng impanterya para sa low-high-stika at tagapagtanggol ng teritoryo. Ang mga natira ay isasama sa paglusob. Tahimik na tumango ang lahat. Walang makakatalo sa lakas ng mga kabalyero ng Fenris kapag nakalapit sa laban. Sa suporta ng kabalyeriya, magtatagal ang kanilang lakas. Kung ganoon, sisimulan ko na ang paghahanda, ani Claude. Magaling, tugon ni Ghislaine, bahagyang nakangiti. Napapansin ko, lalong umiikli ang oras ng pagtutol ninyo sa akin. Hindi dahil naniniwala sila, sumuko na lang sila. Ngunit sa totoo lang, kaganhawahan yon para kay Ghislaine. Alam niyang kailangan niyang tapusin agad ang lahat bago kumilos sina Harold at Amelia. Sa pagkakaabala ng mga ducal families sa laban kontra royal faction, ngayon ang pinakamainam na oras. Kung tutuusin, kahit hindi dahil sa kabayo, kailangan talagang ayusin ang usapin ng mga barbaro bago pa sumiklab ang mas malaking digmaan. Mas mabuting sugpuin ang tinik sa likod kaysa mag-alala pa kalaunan. Handa na ang lahat. Ipagbigay alam sa lahat ng kabalyero. Agad nagkilos ang lahat. Ang lakas ng Fenris at ang kasaganaan ng pagkain ay nagbigay ng mataas na shimor ale. Habang nakamasid si Claude, napailing siya. Nakakatawa, lahat ng ito'y bunga ng mga baliw na ideya ng aming Panginoon, pero nagtagumpay naman. Siguro nga, dapat makiisa na rin ako. Sinubukan niyang itaboy ang iniisip na lagi siyang napipilitan sumang-ayon. Nakita niya kung paanong pinatibay ni Ghislaine ang bayan at kung paano niya naiangat ang kumpiyansa ng lahat. Pero bago pa siya makabawi, lumapit si Ghislaine. Claude, isasama ka. Ihanda mo na ang gamit mo. Ano, bakit ako? Hindi ako marunong lumaban. Hindi para lumaban. Strategist at suporta sa likuran ang papel mo. Ngayon lang, labis ang pagsisisi ni Claude na hindi siya mas mariing tumutol kanina. Sa hilaga, sa kuta ng mga fair diem, umuugong ang malakas na labanan. Laban, mga kawal. Itaboy silang lahat. Naglalagos ang mga barbaro, nakasuot ng balabal na balahibo at pantalon na balat, may mga helmet na hugis bungo. At hawak ang mabibigat na palakol. Tunay na larawan ng kabagsikan. Pinupuno ng sigaw ni Swalter ang hangin habang pinatitibay ang loob ng kanyang hukbo.
Hindi tayo bibigay. Ibalik sila sa kaparangan. 6 na tribo ang nagkaisa upang salakayin ang kuta, isang bihirang pangyayari. Ngunit alam ni Swalter, hindi ito ang tunay na panganib. Malamang nililiban lang nila kami, at ang tunay na puwersa ay dumadaan na sa paligid. Ganito ang taktika ng mga barbaro. Hindi upang sakupin ang kuta, kundi para atali ang puwersa ng Ferdium habang ang iba'y nananalasa sa mga nayon. Sa kasalukuyan, ang gutom at kawalan ng pagkain ang nagtulak sa kanila sa sukdulang hakbang. Lord, kung magpatuloy ito, masisisi tayo kapag sinalakay ang ibang bahagi ng hilaga. Napapikit si Swalter sa inis. Hindi na bago ang sisihan, ngunit ang bigat ng pagdurusa ng inosente ang nagdurugo sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi siya makakaalis sa kuta. Ang bawat pagkatalo sa labas ay maaaring magbunsod ng paglusob ng mas maraming tribo. Kung magpapatuloy ang ganito, mauubos tayo, pero wala tayong magagawa. Noon pa mang nakaraan, Ferdium lamang ang tunay na nagsasakripisyo. Ang iba pang mga maharlika ay nagbubulag-bulagan. Ang royal faction, abala sa ducal families. Kaya't sila lamang ang nagbabantay sa hilaga, nag-iisa laban sa walang katapusang bugso ng barbaro. Napailing siya, itinaboy ang kawalang pag-asa. Laban pa, pag umatras sila, hahabol tayo. Buong tapang, itinapon ng mga sundalo ang sarili sa laban. Ngunit ang kanilang lakas ay unti-unting kinakain ng pagod. Pagod na kami, gusto ko na lang magpahinga. Ang dating matapang na Wolf of the North ay nararamdaman na ang pagkupas. At kahit ganoon, hindi siya iniwan ng kanyang mga tao. Dahil si Swalter, sa kabila ng lahat, ay isang pinunong tunay na nagmamahal at hindi kailanman nag-abandona. Ngunit ang mga barbaro, tila lalo pang ginaganahan. Hoy, mga hanggal, hindi natin layunin sakupin ito ngayon. Konting tiyaga pa, darating na ang mga supply. Mga mangmang na hilagang mangangalaga. Ha ha ha, habang inuukit ng dugo ang lupa, lumalakas lamang ang kanilang halakhak. At sa wakas, umatras ang mga barbaro, iniwan ang bangkay ng kanilang kababayan. Ngunit walang sigaw ng tagumpay mula sa kuta ng Ferdium. Alam nilang panandalian lang yon. Habang nakamasid ang mga sundalo, isa sa kanila ang biglang tumuro sa malayo. Sandali, anong alikabok yon? Reinforcements. Napasigaw ang isa pa. Hindi, tingnan ninyo ang bandila. Sa malayo, pumapagaspas ang isang itim na watawat na may nakaukit na puting lobo, ngunit kulay pula ang mga mata nito. Ang watawat ng Fenris, kasabay ng dagandong ng libu-libong kabayo, rumaragasa ang hukbo. At sa unahan ng lahat, sakay ng kanyang kabayo, tanda ng pulang lobo bilang sagisag ng kanyang kapangyarihan. Si Ghislaine, ang batang Panginoon, dumating upang wasakin ang puwersa ng barbaro mula sa kanilang likuran.